2,400 years ago, nauso si Socrates, Plato, Aristotle, pagdating sa logic, o dyan kumukuha karamihan ng mga Western teachers, di ba? Kaya ng mga professors. Anong gusto mong topic magmula doon? Ayun po, yung simulan premise. Mahalaga yan. Syllogism, induction, deductive logic, di ba? Apo. Ang garahin ko sa isang tamang logical answer, di ba? Kailan tama yung premise mo. Sigit, kulot, yung lahat ng North African people, yung mga kulot. So, therefore, sigit ay African. Yan ang isa sa mga logic. Pero, may mga logical fallacies daw. Pero hindi tayo mag-uusap ng mga kung ano ng mga rules of argumentation and debate. Sabi ko lang yun kasi baka mamaya magkakala yung nakikinig sa atin na hindi natin alam yung mga tinatawag na mga procedures pagdating sa kung paano mag-come up sa tamang paniniwala. Okay? Kaya lang itong mga kinokode ko, mga Greek philosopher, pagka Bible lang ginamit mo, sabi sa Bible, the Greek seek for wisdom and the Jews seek for miracles. O, yun ang tawag ko doon, mysticism. Yun naman yung iba, rationalism. Nung araw, pinilit kong alamin yung foundational, fundamental, absolute truth sa mamagitan ng dalawang methodology na yan. Rationalism, intellectualism yan, knowledge, data, Greek, at saka yung mysticism, miracles, science, wonders, kung ano-ano pang kamag-anak yan, para psychology, kung anong karunungang puti, itim, magic. So, anong gusto niyong marating natin show? Yung sa tinatawag po natin kasing blue, red, yellow na dinidiscuss niyo po kahapon. Naalala ko si Levy. Sabi niya, Dad, saan galing yung mga color coding yung yan? Kasi, si Levy, philosopher yan, di ba? Matalino si Levy. So, sabi nga, matay kong isipin, parang nasasummarize nyo lahat ng mga philosophical issues. Ang ibig sabihin ni Levy, meron tayong formula para malaman at mapadali kung paano i-analyze ang truth from time immemorial hanggang ngayon. Tatlo lang ang kulay. Blue, red, yellow, di ba? Ang blue, parang nagko-correspond o kaya nagpaparallel sa body. Physicalism yun, naturalism yun sa philosophy. Yung red, nagkakaroon ng pagkatugma sa usapin ng mind, mentalism, di ba? O hindi yung magic metaphysicalism, yan, kailangan yan. At saka yung iba't ibang mga subjects sa psychology, at saka sa philosophy, arts, yung sa baba, science, yung medyo itaas, yung mind, o yung red, ano yan, arts, culture, mga ganyan, di ba? Di ba mayroong mga ganyan, universities, ganyan, art and sciences, di ba? Yung science, physical, yung art, mental, blue yung isa, sa baba, red yung gitna. Tapos meron pa rin yellow, yung alam mo na, sa supernaturalism, mga spiritualism, at patas ng patas yan. So, yellow yon. Okay, sa history ka din. Pag mula kay, kaya naman to Abraham, blue code, ha? Abraham to Jesus Christ, red. Jesus Christ until the rapture, o second coming, yellow yon. Yung tribulation period, blue yon. May konting red yon, may konting blue. Kasi yung millennium, pag pinagsama-sama lahat yung nabanggit kong historical data na 6,000 years, nagiging red yun. Tapos blue yung lahat na nabanggit ko 6,000 years. Tapos yung new heaven and new earth, dilaw yun. Yellow code, yung 8th day. So, 6 yung una, 6,000 years, yung 7th millennium, may say data na 7, 6, 7, at yung new heaven and new earth, yung eternity future, yellow. Di ba? 8th day. Ano pang gusto malaman doon? Sinabi ko na sa iyo yung kabuuan ng ibig sabihin ng blue, red, yellow. Apo, yung po ba sa sinasabi natin? Hindi ko kalahin yun na itatanong mo, tuloy na-activate yung brain ko. Sige. Yung po sa sinasabi natin na yung panahon po kasi ng blue, red, yellow, di ba po yung sa eternity past na... panahon ni Lucifer. Apo. Meron panahon ni Lucifer, 12,000 years ago hanggang 6,000 years ago, 6,000 years lahat-lahat yan. At ang sabi natin, kaparallel lang yan, nung history na redemption history, may blue, may red, yellow. Parang ni Lucifer, meron din gano'n. Yun yung upper aspect nitong ating diagram. Diba, yung itaas doon, blue, red, yellow. Yun ang tunay na evolusyon, sabi ko kahapon. Na si Lucifer nagsimula sa tao, at ang gumawa kay Lucifer, ang Diyos, ha? Nung gawin ng Diyos si Lucifer, silaki niya. Parang yung gumawa kay Adan. Doon sa Garden ng Eden, silaki lang ni Adan. Silaki ng tao. Yung gumawa kay Lucifer. Alalahanin nyo, ang Diyos na binabanggit sa Bible, may immanency. O kaya emanation. At saka mayroong transcendence. Paano yun? Paakyat yung isa pababa. Pag sinabing pababa, ang Diyos na tinutukoy natin dito, hindi yung sa Bible,
yung pinanggalingan ng Diyos sa Bible na kung saan tinatanong ng ibang scholar, ng mga atheist, sino gumawa ng Diyos mo? Hindi masagot ng mga Christian, di ba? Kasi ang Diyos daw walang pinanggalingan. Ay, meron na. Ang Diyos na tinutukoy sa Bible, sa Genesis 1 at saka sa John 1, ay ano yun? Yung Diyos na lumikha ng universe na naging Jesus Christ. O, nung magkatawan tao, yung bago pa yon, yung tawag natin, yung yellow God. Tawag sa Bible, Diyos Ama. Nung magkatawan tao yun, sila ng universe doon sa Mother Earth. Oh, gets yun? Gumawa siya ng kamukha niya, ang tawag natin, heaven and the earth. Yun na yung nasa Bible. Heaven and the earth. Pero pag sinabing heavens, may S, impliedly, ang tinutukoy itong nile-lecture ko na hindi ko alam nung araw at wala nakakaalam. Sa buong daigdig maliban sa Diyos, saka kay Kip, saka sa inyo. So, ang Diyos Ama na tinutukoy natin dito, hindi yung gumawa ng langit at lupa sa John 1 at saka sa Genesis 1. As the classical theology known by classical scholars, na alam nila ito lang yung universe na ginawa ng Diyos. Bagamat abstract pa rin yung salitang universe doon, pero pinepresume ko ngayon nang naintindihan nilang universe o langit ay yung universe na 13.8 billion light years. Ang lawak, pag tinravel mo ng simbilis na liwanag na 186,000 miles per second plus 22,000 kilometers butal. O, yun ang tinutukoy nung Genesis 1 at John 1. Pero yung tinutukoy kong Diyos Ama, yung pinanggalingan nun. Yung cause ng mga causes ng mga theologian sa labas. O, sino yun? Ang tawag ko, yun ang Diyos Ama. Si Kristo, dati ron. No? Pero si Kristo, bago pa maging dati ron, ay siya yung tinatawag nating red God at saka blue God. No? Ngayon, napamulagat ka na. Kasi inumpisan mo rito, papatulang kita. So, yung Diyos naman na tinutukoy ko na pinagbulan ng lahat ng causes na to. O sa cosmological argumentation, yung tinatawag na Kalam's argument sa mga Muslim ang expert doon. Hindi ito yung simula ko, kundi yung eternity past na yun, na wala naman talagang past. Pero dahil ang Diyos by definition, siya yung being and the becoming. So, hindi natin pwedeng siyang ilagay sa isang punto ng kasaysayan na pwede mong i-fix. So, yan ang Diyos nila. Kaya natatalo yung ibang Christian sa debate sa mga atheists kasi hindi sila tulad ni Kit na kung saan dyan ako natuto kay Kit. Diba, Kit? Ang Diyos Ama, na-imagine na nyo kung sino itong tinutukoy kong Diyos Ama. Nagkatawan tao yan doon sa Mother Earth, nung Mother Universe na nilikha ng Diyos Ama para magkatawan tao si Ron at ginawa ng universe at saka daigdig na tao na malaki. So, ang universe na to, na may daigdig, ito na nga, pag nakita mo sa malayo, hindi yung brain lang niya kasi 2 trillion galaxies lang yun. Pag nakita mo ng buo yan, mga 30 to 33 o 32 trillion galaxies. Itong universe na to na ginawa nung Diyos na nagkatawang tao na silaki ng universe. Na ginawa niya doon sa Mother Earth. Nakakasunod kayo? Sigurado kayo? O sige, i-review na lang i-review to. So, tapos, hindi na yung turod. Kasi layunin nga ng Diyos, sabi ko nga kahapon, bigyan ng buhay yung Mother Universe. Pero para mabigyan ng buhay yung Mother Universe, kinakailangan, ito na nga, nagkatawang tao siya, silaki ng universe, at doon sa universe na yun, may baby Earth. So, nagkatawang tao na naman. Yung nagkatawang tao na Diyos, at yan ang nilikha niya, si Lucifer doon sa baby Earth. Doon, baby Earth doon sa baby universe. Na nilikha doon sa Mother Earth. Na nasa loob ng Mother Universe. So, yung pinakamaliit na Diyos na nakikita nyo ngayon, na nasa Bible, ay si Yahweh. Ang tawag ko minsan, may Elohim doon. Kaya lang, pag sinabi Elohim, maraming Diyos. Ang nakaalat lang sa Israel, yung si Yahweh. Yung ibang mga Diyos doon sa Council of Gods, ay yung mga ginawa ng Diyos, ng mga naging fallen angels, etc., na naging myth sa Greek, sa Roman, Egyptian mythology. So, ba't ko kinukwento to? Kasi nga ngayon sa internet, nagkakagulo yung interpretation tungkol sa Genesis 6, tungkol sa mga Anunnaki, Nephilim, Giants, na kung minsan lumalampas sila sa Bible. Yung iba naman nagkukulang. So, para maging eksakto lang tayo, kailan may Holy Spirit, yung nag-explain ito. At yung Bible, kailan alam niya. Yun. So, pinamimigay pa rin natin yung Bible at pinababasa. Pero ang totoo nito, kakat-short ko muna itong aking lecture tungkol sa eternity past. Baka lang makalimutan ko. Yung Bible na sinasabi natin ngayon, nabasihan ng mga sola scriptura adherents, ng mga Protestant from Luther, Calvin, Zwingli, etc. Naging uso-uso na, di ba? Kapag hindi ka gumagamit ng Bible, hindi ka marunong magkapitulo, versikulo,
ano ka na, outside ka na, baka heretic ka, kulto ka. Di ba, pinapularize ng mga Protestant. Kasama ako dyan sa mga guilty yan. Pero naalala ko lang, di ba, ng panahon ni Jesus Christ, ang mga Sadduceo, Escriba, Pariseo, di ba, gumagamit ng Bible? You search the scripture, sabi ni Cristo, for you think in them, you will find life. Ako na nga yan, sabi ni Jesus. Dalit salita, sinasabi ng Panginoon Jesus, pwede ba itabi niyo yung Bible niyo? I am the spirit of the Old Testament. Ako yung reality ng Old Testament. I am the king of the Sabbath. Sabbath was not made, man was not made for Sabbath, but man for Sabbath. Ibig sabihin ni Kristo, ang kautusan hindi ginawa. Ang tao hindi ginawa para sa kautusan at ang kautusan ginawa para sa tao. Ang Old Testament ginawa yan para sa tao. So si Jesus Christ muna ang lumabas. Ang lumabas si Kristo, namatay ng libing na buhay muglit, umakit sa langit, babaeng Holy Spirit, at nangyari yung New Testament. Hindi ko na i-detalye, kasi involved yan yung magisterium ng Catholic, yung mga tradition, Bible ng Catholic, 382 AD, nagkikaroon ng tinatawag na compilation ng Bible, 27. Lahat, New Testament plus yung inad, yung 66 plus yung 1545, inad yung mga libro na canonical sa Bible, kaya naging 72, 73, mga ganun, di ba? Ang gulo na. Usapin ganito, lalo na pagka-scholasticism ang usapan, pagdating sa Bible, nako, yung iba hindi na makatiis dyan. Mabuti pa, bigas na lang ang sikasuin natin o kaya merienda. Huwag guguloy na yung isip natin sa hindi pa napagkakasunduan ng mga sola scriptura kaya mga Protestant. Kaya yung iba, naging Catholic ulit. At buti pa yung Catholic nga niya, isa lang interpretation kasi kung naging interpret ng Catholic magistration based on the Bible, yan lang nasusundin. Ayaw na sakit ng ulo. So, yun ang yung dahilan kung bakit ang Catholic ang ganyan matatag. Contrast mo sa mga ibang 45,000 denomination ng mga Protestant na bawat isa kanya-kanyang pako. Hindi makabuo ng bahay kasi bawat pako may opinion. So, hindi naman masama itong mga taong ito. Kaya napaka-bobo, whatever, matatalino sila. Kaya na sinasabi natin ngayon, ang tao pag walang Holy Spirit, walang absolute truth. At nakukuha lang yung Holy Spirit sa pamamagitan ng pananaan niya kapag dumaan ka doon sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Pag wala ka na sa gitna, neutral, punta ka sa kaliwa dahil kinain mo. Kamukha niya dahil tsaka niya ba yung tree of death, na good and evil. At automatic kinakain ng tao yun, di man niya alam. Ala ka ng kawala dyan, maliban na lang kung kahabagan ka ng Diyos dahil sa death ni Jesus Christ, nalakit ka doon, burial, resurrection, ascension. Doon ka pala pupunta sa kanan, ang tawag natin, life. Yung life na yun sinisimbolize hindi lang Holy Spirit, kundi si Jesus at ang Ama. Yung life na yun, yun ang hindi nakuha ni Lucifer on the 6,000 years mark. After 6,000 years of evolution, kaya hindi niya nakuha yung eternity future hanggang sa pangbigay ng buhay sa Mother Universe. Yung din ang hindi nakuha niya dan after 6 day, yung 7 day, hindi niya nakain yung tree of life. Kaya tayo ngayon may 6,000 years redemption history plus 1. May konti ng kinalaman si Lucifer doon. Yung 6,000 years, yung kay Adam. So, 6, kanina sabi ko, blue, yung red, kay Jesus Christ, yung red God. Tapos yung yellow, yun ang new heaven and new earth. Pero sinabi ko yun para ma-review nyo, yung sinabi kanina, para magkaroon ng tinatawag na synchronization, itong flow ng history. Ang sinasabi ko lang, sigit lang ito, doon sa interview mo sa akin kanina. Ano nga pala yung tanong mo sa akin? Tingnan ko kung matalino ka. Yung po sa eternity past law na idugtungan ko po, Lo. Sige nga. Kasi, di ba po sinasabi magaling natin, din magano to, no? Magpalusot-palusot. Sa totoo lang, hindi naman yun ang kaninang iniwan natin subject. I-review mo mamaya. Sige, tuloy. Yung kanina po na... Pero matalino siya, no? Talagang hindi siya... Matalino ka, nagmana ka sa biyanan mo. Sige mo yun. Sige. Di ba po sa eternity past, may nangyari nga po talaga na... Na ano? Sinasabi po natin sa Genesis 1, yung may tubig, Lo. Kahapon, dinalakay na tayo ko yung paulit-ulit na ano. Hindi po, yung karugtong po hindi na tayo matapos ito kasi from eternity past ito to eternity future. Konti pa lang pinag-uusapan natin. Darating na si Jesus, wala na tayo. So, ang nabanggit nyo nga po kahapon, na bautismohan sa tubig. Yung universe. Ang universe kasi, parang ano yan parang tao. Parang si Jesus, dadaan muna sa tinatawag natin baptism of water at saka apoy. Parang lumabas sa tagiliran ni Jesus, tubig at dugo. Yung dugo, may pagka-related yun sa apoy. Ang universe, 6,000 years ago, ginadge ng Diyos dahil nga namatay ang universe kasi nawala yung spirit soul niya. Di ba yung mga fallen angels, 1/3 of them, bumigay, nag-my-way ka mukha ni Lucifer. So, talsik sila sa universe. Parang ikaw, halimbawa ikaw yung universe, namatay ka, yung kaluluwa mo nawala
Tapos spirit mo, yung pinaka-Lucifer, talsik din. Ano mangyari sa'yo? Patay ka. Ang unang hatol sa'yo, tubig. Oh, yan ang laging una, tubig. Yan ang trend. Tubig muna. Tapos apoy. Kailan ang apoy ng universe? Doon sa after ng 7,000 years. Ang tawag doon, destruction of the universe. So bago yun, 6,000 years ago, 7,000 years ago, ang universe na judge. Parang kay Noah, ang daigdig naman. Ang daigdig dumaan sa tubig noong panahon ni Noah. Pero dadaan yan sa apoy sa tribulation period. Ang tao ganun din, parang si Jesus Christ, may tubig at apoy. Parang kayo, dadaan sa tubig at apoy. Yung tubig, kamukha nung at kaparalel nung dinanan ni Kristo doon sa Jordan. Para sa kanya yun. Para sa kaligtasan ni Jesus. Yun, yung terminology ng kaligtasan, baka kontrain ako ng mga Christian na nabamarunong sa labas. Okay? So, para sa kanya yun. Yung kanyang ginawang bautismo sa apoy, okay, ang tinatawag natin Gospel of God, ay para sa iba na yun. Yung baptism na yun, mahalaga yun. Kasi pag hindi dumaan si Kristo doon sa Calvary, tandayo, dumaan sa Jordan, para sa kanya yun. Sa Calvary, para sa atin na yun. Pagmula sa Old Testament, nakaprophesy na si Jesus Christ, halimbawa sa Book of Daniel, pagdating ng araw na kung saan mamamatay siya, He will not die for Himself, but for us. He will be cut off, not for Himself, but for others. O yun na yun. Nung namatay si Kristo sa Calvary, para sa atin na yun. Sa lahat ng tao, magmula ng panahon na yun hanggang sa second coming of Christ, agad doon sa dulo ng milenyo. Kaya ako inulit-ulit ito kasi tayo ngayon, kailan dumaan doon. Ang mga early Christians, dumaan doon. Namatay, nilibing, na buhay magalit, umakit sa langit. Babaeng Holy Spirit, Galatians 2, 19, 20, Colossians 3, Romans 6, at kung ano pang mga Bible verse kung gusto nyo. Pero ang pinakamalaga, yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost lang ng Diyos Ama. Doon nalakip si Kristo, doon tayo nalakip, pati doon sa Gospel of God. Sandali. Kaya ngayon pinipreach natin yung Gospel of God, maliban sa Gospel of Christ, na kung saan lahat kayo dito, saved na. Pag dumaan kayo doon. Pero kailangan dumaan pa rin tayo doon sa dinahanan ni Jesus para makapag-save siya sa iba. At yun dinahanan din ni Paul at saka ng mga early medieval para makapag-save din sila. Hindi lang sa present, sa tribulation, kundi sa second coming. Anong may liligtas nila? Panglupa, pang millennial exit kit, kayo. Kaya tayo pinapadaan hindi lang sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, kamukha ni Kristo, para makapagligtas tayo hindi lang ngayon sa tribulation, pati second coming, and so on and so forth, until ad infinitum. Sino ililigtas natin? Eh, di yung pangako ng Panginoon. Kapag naligtas kayo, pati yung mga mahal mo sa buhay, maliligtas mo, mabubuhay mo kahit patay na sa second coming of Christ. Can you imagine, halimbawa, sige, nagpunta sa langit, tapos mayroon siyang kaibigan, lolo ng lolo niya na tumulong sa kanya nung maliit siya, dahil kung hindi, patay na to kasi na dengue pala siya nung araw, o kaya, yun, ibubuhayin mo yun sa second coming. Kaya mo yun. Maligaya ka, makita yung nanay mo, kahit na hindi kayo nalagaan, nung maliit ka, dahil utang na loob mo yung buhay mo, kaya ka na-born again, etc. At eternity na to, bubuhayin mo yung kid. Pero ngaya mo, yan, nasa yun. So, sino lang pwedeng maging ganon? Eh, di yung dumaan sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, ang tawag natin, Gospel of God. Baptismo par, na dinahanan ni Kristo, na hindi dinahanan ng mga early medieval. Last days lang, kasi yung last days, ang pangka ng kamay at magre-reign and rule, hindi lang sa millennium, kundi sa eternity. Kayo yun, tayo yun, na nire-reject ng marami. Kawawa sila. Okay? So, pakiulit nga yung tanong mo. Para nag-iba yung answer ko. Hindi po, sakto lang po. Sakto lang. Doon ko po sana dadalhin. Napakatalino mo. Nakalimutan ko na yung trail of thought natin. Ikaw, lagi mong natatandaan. Yung kasi pong tinutukoy ka kanina, dahil nga po sinabi niya na dumaan sa bautismo ng tubig at ng tubig yung universe ng una, at dumaan po sa... baka makalimutan ko lang, hindi dahil sa interrupt kita. Yung tubig at saka apoy, Christ at saka God, di ba laging dalawa? Eh di nga kasi may langit at lupa. Nagkasalan tao doon sa unang ginawa ng Diyos sa langit at lupa. Hindi ginawa, di ba ginawa niya langit at lupa? Eh, nagkasala si Lucifer sa langit eh. Nagkasala siya dahil sa lupa. So therefore, may tubig at apoy. Merong Gospel of Christ, Gospel of God. Ayun, ang ganda ng ano. Napakaganda ng ating mga interruptions, ng ating mga distraction, pero ang sikreto dito, focus! Okay? Yung follow-up question ko po sana doon, Lo, yung kung paano, yung reason ng Panginoon, bakit niya hinabol. Kaya lang po, bakit niya? Bakit na po hinabol itong creation na nag-fall? Ay, di nga kasi, nabolilyas yung gawa ni Lucifer at saka ni Adan.
Lagi may plan ng Diyos eh. So, nung nagkasala siyang panlangit na si Lucifer at saka yung panlupa na siya, pasok ang second Adam, ang Panginoon Jesus. O, yun ang hindi nag-fail. Diba? At ang istorya nito, napakamadugo, diba? At ito yung istorya natin sa darating na panahon ng ating mga live dito, o kaya yung ganitong mga pagditipon. Kasi ang iba, kalala, Bible lang ano diba? Solusyon lagi. Ay, hindi, dito hindi na natin. Ay, tatalakayan, ano bang ginawa ni Ezekiel, ni Obadiah, etc. Pwede naman yung Google yun eh. Sasabihin ko na lang kung ano talaga yung katas na nangyari sa Old Testament. Para yung mga taong hindi nagbasa, hindi nag-aral, hindi nag-seminary, kumbaga, o cemetery, maunawa nila kung bakit ganito tayo mag-usap. Inaano na lang natin sa Blue Red Yellow. Nang master dito, si Simon Kilila, nabiyanan mo. Okay? Kasi detail yun. The devil is always in the detail. Pero hindi devil yung tapapa mo. Sige, bye-bye. Tapos na. O meron ba? Nakakailang araw na tayo. Pangalawa pa lang. Hindi. Itong minuto na. 22. Ay, maaga pa. Gawin natin 3 oras. 3 hours po. Kasi hindi tayo pakakainin ng lola. Hanggang di alas 12. Sige. So, ito po yung reason kung bakit hinabol. Hindi kasi ito alam lang ng mga tao na yung reason kung bakit hinabol ng Diyos. Nagkaroon ng redemption history. Nagkaroon ng redemption history. Sabi sa Bible, John 3:16, for God so loved the world. Ang sinasabi natin, for God so loved the universe and the mother universe. Pero lahat ng magpapopulate dyan, o kaya mga magbibigay ng soul, spirit, o buhay, sa mga nabanggit kong strata ng mga universe, magbula sa iyo, ay ang spirit ni Kristo at saka ng Holy Spirit ng Ama. Madalit salita galing sa Diyos Ama, yung divine. Kasi ang creation, iwalay sa creator. Ang creation, hindi coterminous sa creation. Being yung isa becoming. So, yung becoming na yan, nabulilyaso pa. Napunta sa negative, di ba? At pag nasa negative na yan, wala nang chance na yan na magkaroon ng eternal life. Gusto ng Diyos, itong creation na kamukha niya, yung Mother Universe, malaking ano yan eh. Babae yan eh. Yung universe na alam natin, tawag natin baby universe, towering malaki yan. O yung maliit na universe, kayo, kahit sa science, kaya kong i-prove na kayo at saka ang universe at saka Mother Universe, isa yun eh. Every time naliliga ang Diyos ng kamukha niya, halimbawa, nag-emanate siya, bumaba, kamukha niya yan. Katulad niya, Dan. Ang totoo, bumaba pa yun eh. Nagkatawan tao pa yun ang tawag natin, si Jesus Christ ngayon. Sa sinapupunan ni Mary, anong lumabas? Sapatos? Kabayo? Hindi tao. Divine human si Jesus Christ. O, dito mo, lumit na lumit, di ba? At ang Panginoong Yesus ngayon, nagbalik na nga eh. Doon sa tinatawag natin transcendence, di ba? Namatay ni libing, nabuhay magulit. Pataas na to. Bakit sa langit? Tapos pagkatapos ng 7,000 years, yung tapos ng millennium, balik na siya doon sa kalagayan niya bilang Diyos. So, yung yellow God. At hindi pa natatapos tayo doon na lumikha ng Mother Universe. Pagdating natin doon sa Mother Universe, dahil ang mga tao doon, sila laki ng universe. O ikaw, mag-aari ka ng isang universe, sikit, parang si Jesus. Pagdating natin doon, nagkaroon na ng Mother Universe na puno na natin yun by the grace of God, power of God, parang isang tao na namang malaki yun. Tapos darami na naman yun, 100 billion na mga tao sa isang planeta doon sa next hyper universe na yun, tawag natin blue yellow God, okay? At ang mga tao doon, sila laki ng Mother Universe. Na-imagine nyo doon lang sa Mother Universe, sa mga tao doon. Sa mga planeta, isang planeta, 100 billion na mga tao, mga isang tao, sila laki ng universe. Tapos isang solar system, mga average ng 12 planets, na bawat planets, merong 100 billion na mga tao, bawat tao, sila laki ng universe. Multiply mo ng 500 billion sa isang galaxy, multiply mo pa yun, 33 trillion sa isang Mother Universe, tapos yung isang Mother Universe, isang tao na naman yun. Tapos darami na naman yun. Gamitin lang yung equation ko kanina, walang intuyon added infinitum. Ang Diyos, being, hindi mo siya mahabol. Ang tao, ang creation na divine human, after all, pagkatapos ng redemption history, susunod doon. Na-imagine yung ibig ko sabihin. Yun ang eternity. Ako, pagka nababasa ko sa Bible yung eternity, hindi ko ma-imagine ng eternity 1,000 years lang. Okay? Sabi nga, napuno yung daigdig after billion years. Di ba? Okay. Ano lang yan ilang thousand years. Saan pupunta yung mga yan? Wala nang death. Wala second law of thermodynamics. Walang nasisira. Saan pupunta yan? Di ba? Ang plan talaga ng Diyos, kahit nung araw, walang namamatay. Kaso pumasok nga yung law, sin and death. Namamatay na. Yung pa namang ibang atheist ngayon, walang Diyos kasi mayroong suffering and death. Bobo. Hindi porke yung anak mo may sakit, yung anak mo walang tatay.
O marahil umalis ka lang, nagpunta ka sa abroad. Yung anak mo nandun, nasa ospital, akala nung anak mo wala siyang tatay. Ganito yung argument ng iba eh. Ba't tayo niya may suffering, may death sa daigdig, so therefore walang Diyos. Kung nakikita niyo yung katangahan ng mga philosopher, o kahit anong kanilang argument, wala naman silang panalo pagkasikit ang kalaban. Pagka si ano lang, si Bill Craig, o kaya si Turek, o kaya si... Merong pagkatalo yan kasi hindi nila alam yung origin ng universe. So, anong origin ng Diyos na gumawa ng lahat ng ito? May pinanggalingan. At yung pinanggalingan niya, walang itong pinanggalingan. Gusto lang idamay ang creation na maging co-terminus sa kanya forever. Nagkaroon ng parenthesis in time, nagkaroon ng fall in prolapsarianism, supralapsarianism, may Google na lang nyo. At ang ano riyan, ang talagang bottom line, ang tao nahiwalay sa Diyos. O, nung nahiwalay sa Diyos, sinundan ng Diyos. Yun ang tanong mo kanina. Through Christ, nagpakababa hanggang sinilang na lang sa Bethlehem, sa Saban. Pinako sa krus, very bloody. O, yun ang inaabot niya. Para lang sa atin, para lang tayo maligtas at magkaroon ng eternal life. Wala sakit, lungkot, wala nang gera, wala nang natuto yung dahon, wala na forever and ever. Paganda ng paganda. Yun ang mamimiss ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kay Kristo, sa redemption history, sa gawa ng Holy Spirit. Yun. Lahat ng walang Holy Spirit ngayon buong daigdig, hindi lang dahil sa religion na mali, na hindi nagdudulot ng pagkapananahan ng Holy Spirit. Lahat yan doom, lahat yan tampalasan sa Diyos no second coming of the idol sa great white throne na tawag sa kanila kit. Mapaggawa ng katampalasanan. Pero hindi lang yan, hindi lang yung religious people ang pupunta ron na walang Holy Spirit, pati yung secular ideology, political, economic, social, technological, lahat yan, walang bunga na kung saan ang ibig sabihin natin yung genes ng Diyos. O saan pupunta ang creation na to without the gospel? Doon sa dagad-dagatan apoy. Yan ang dagad-dagatan apoy. Eternal separation from God. Kaya sabi sa Bible, how shall we escape if we neglect so great salvation? Yung question na yun, walang answer maliban sa gospel na pinipreach natin. Na gawa ng Diyos, gawa ng Kristo, gawa ng Holy Spirit. Kaya sabi sa Bible, bautismo ng mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito'y bautismo ng Espiritu Santo. Naging religion. Naging talamak na relative philosophical argumentation na lang, naging chismis na lang din sa daigdig. At yun ang nababasa nyo, nakikita nyo sa internet. Iba to it's. Tayo kinababagan ng Diyos. Dumanta sa Gospel of Christ, Gospel of God, praise God. Ang Holy Spirit, ang buhay ng Diyos. Nasa inyo, nasa akin yun ang ating guarantee. License, passes, para any moment darating ang Panginoon. Sa sigaw ng Arkanghel, sa tunog ng trompeta, magbabagong katawan natin after the resurrection of the dead. Bye-bye, Philippines. Welcome eternity. Amen. Ahu!